iba pang balita, abot sa 113 na pamilya ang kinailangang ilikas sa Abra at Ilocos Sur dahil sa engkwentro ng militar at armadong rebeldeng grupo kamakailan. Ang National Task Force and Local Communist and Armed Conflict naman, inatasan na ng Pangulo na agad pasimulan ang pagproseso ng pagbibigay amnestiya sa mga sumuko ng mga rebelde. Narito ang ating balitang A to Z. Target ng pamahalaan na simulan bago matapos ang taon ang pagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde na nagbalik loob sa lipunan at pamahalaan. Alinsunod ito sa utos ng Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagpulong sa National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict. The President has directed the immediate implementation of the amnesty program for the remaining members of the CPP, NPA, NDF, since Congress has already concurred with the proclamation. Present din sa pulong si Education Secretary at Co-Vice Chair ng NCF-LCAC, Sara Duterte. Dati tutol ang Vice Presidente sa planong pag-alok ng amnestiya sa mga rebelde. She's supportive to the President, and there was a very good discussion, particularly on the proposed roadmap and some actions that were have to be taken. Sa pagtataya naman ng pamahalaan, nasa 1,500 na dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front ang nagpahayag ng intensyong mabigyan ng amnestiya. Para naman sa mga nananatiling miyembro ng mga gerila, ayon sa Armed Forces of the Philippines, nagbaba na sila ng deadline sa mga ground commander upang tugisin at tuluyang masawata ang nalalabing mga rebelde. So nagbigay tayo ng mga targets sa mga units natin, kaya't kung mapapansin po ninyo ay halos every day ay nagkakaroon po tayo ng mga armed encounters. No? Not just between the armed forces of the Philippines and the members of the New People's Army, but also with the local terrorist groups. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Army ang kaligtasan ng mga residente sa Pilar Abra at Santa Maria, Ilocos Sur kasunod ng nangyaring engkwentro nitong April 2 and 3. Aabot sa 113 na pamilya ang kinailangang ilikas dahil sa engkwentro. They were brought to the gymnasium in the population area, and then binigyan sila ng tulong ng mga local government officials natin. According to dun sa report na receive natin, around 25 to 30 yung tao na nakita nila. Pagtitiyak naman ng PNP sa rehiyon, kontrolado na ang sitwasyon habang nagpapatuloy naman ang pagtugis sa mga armadong individual na pawang mga nakatakas mula sa mga otoridad.